ni Makagago sa akin sa live na basa ko. Sinend lang din sa akin. Ang sabing ganon ay mag-explain daw ako, parang ganon. Ayan, Makagago, what's up man? Ayan ito. Screenshot nyo na lang para mabasa nyo. Ang sabing ganon, Boss Peg, pwede mo bang sagutin ang allegation sa iyo ng mga tao? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kabarangay at mga kapamilya. Anong balita sa inyo? Nako, ito si Kuya Raul. Ngayon ko lang po nabasa ang mga comment at ngayon ko lang napanood yung ginawa pong content ni Makagago at nagulat nga ako. Abay magang-maga ay may nag-message sa akin at ang sabing ganun, Kuya Raul, kinontent ka ni Makagago. Sabing ganun. Hindi ko naman pinanood yung video kasi nga busy ako at ilang days pa ang lumipas bago ko ito napanood. So ngayon pinasadahan ko yung video na ginawa niya at nagulat nga ako dahil nga akit ganoon ang daming mga nag-message sa kanya, nag-email na kung ano-ano isinusumbong. Bakit kay Makagago nagsusumbong? Kaya nga. Actually, tinignan ko, sa totoo lang, hindi ko naman kilala talaga si Makagago. Dahil nga, hindi naman ako halos nanonood ng vlog. Nakita ko ba, 3 milyon ng subscriber nito. Sabi ko ganun. Buti na pag-aksayahan niya ako ng panahon na i-review yung mga videos natin. Papaano ko ba sasagutin nito, mga amigo? Ang daming galit doon. Oo, lahat eh. Pero, ito nga. In-screenshot ko yung mga nag-message sa kanya. Ayan, tsaka yung mga comment at muli ay babasahin natin ito. Sa hindi po nakapanood ng video ni Makagago. So, natatawa lang ako habang nung napanood ko to, natatawa lang ako kasi puro pagsusumbong. Kesyo ganyan ganyan, ganon, ganito. Oo, ganon. Pero, ang nakikita ko kasi doon sa mga comment, medyo may pagkaano. Kumbaga, ang nakita nila, yung mga na-achieve natin, mga amigo. Yun po. At sa hindi pa nakakapanood, panoorin yung video ni Makagago para makita nyo po lahat ang mga sinasabi doon. So, hindi naman ako nagagalit kay Makagago. Hindi rin ako nagagalit sa mga nag-comment. Kasi nga, yun yung inyong opinion at yun ang inyong gustong ipahayag. May freedom of expression naman tayo. And then, nag-live ako ng isang araw. Ang sabing ganoon, nag-message daw nag-comment daw si Makagago sa atin. Gusto ko nga sabi ko nga mas gusto kong sagutin ito sa opisina niya. Gusto kong pumunta sa kanila, sa totoo lang. Mas gusto kong i-explain sa kanya. Tanungin niya ako ng gusto niyang tanungin. At least masasabi ko talaga. Ako na mismo pupunta sa opisina niya o sa bahay niya para i-invite niya ako. Gusto kong sagutin. Kasi yung nakita ko sa pagbablog niya sa vlog niya is binasa lang naman niya yung mga message sa comment sa kanya at yun wala namang masama at natuwa nga ako kasi nagkaroon siya ng time para tingnan po yung mga videos natin o kung meron siya tingnan videos. Pero yun na nga mga sabi dito, ito like nito, sabi niya ganun. Sabi ni Hi Naku, ito ba yung na-feature sa isang YouTube videos ni Karen Davila? Sabing ganon. If siya nga, I just watched clips nung interview ni Karen. And ang off ng vibes niya, ang off daw ng vibes niya. Parang borderline human trafficking in the guise of helping them out lang. Ayun, human trafficking daw. Medyo nakakairita din si Karen Davila kasi nga parang she doesn't have good judgment of character based on the people she interview on her channel. I know di naman na people in the broadcasting field should not be prejudiced. But she has to be careful with what she features kagaya ng nitong gaya na to na exploitation ng dayuhan na ginagawa. Sabi niya naku, o di ba? Tapos may kumanapa. Sabi naman ni immediate Yes, siya nga, super disappointed with Karen Davila nung nilabas niya yung episode na yon. Very naive. Sheltered ang level of ni Ante Karen doon. And considering na
may sarili siyang channel, may idea siya sa laki ng pera na pumapasok sa YouTube ng Peg based on view count. It didn't raise a red flag, di mo worry kung blindsided lang si ante o kusang pumipikit. Tapos, yung picture ni Karen na yun ang nagdagdag ng 1,000 of new subscribers sa Peg. Way to go, Karen. Sana proud siya sa legacy niya. Yan. Sabi nga nun. Ayun. Naiinis din ako sa mga content niya. Sabi ni Love Watermelon High. Naiinis din ako sa mga content niya. Masyadong exploited ang family na yan. Pati pagbabangayan ng family ni Marie, nakabidyo samantalang hindi naman ginagawa sa sariling family. Ginagatasa na lang din ang drama ng pag-uwi ng family ni Marie para sa views kasi kapag wala ang family ni Marie sa videos, konti lang ang views. Sinasabi pa niya na mas maganda ang future ng mga bata dito. Oo, mas maganda ang future. Mas maganda ang future ng vlogger at dami nakukuha ng mga viewers. Panay trip nila yan sa iba't ibang lugar kasama pati trip na iba't ibang lugar kasama ang buong family ng mga katrabaho na sumasama, tumuwi. Nung hindi pa sila vloggers, I don't think kaya nilang mag-travel na sunod-sunod, ganun kadami. Kaya naman umuwi sila. Naku, laban. Pati ba naman yung pagta-travel namin? Naku po, OFW tayo. Sige, yan pa. Eto pa, sabi ni Crunchy Squad Shuki. Ito yung ini-exploit yung African family. Sinama sa Pilipinas para maging milking cows ang artista ng channel niya. Laging binablog pati personal issues sinasawalat. And now, daming galit sa mga subscribers sa mga African. Mother kasi nga mukhang pera na at gustong pauwi na ayaw ng vlogger. Ayaw ko daw pauwin kasi mawawala lang kita. Nakabalik na po sila. Pero ganun pa rin naman po, wala naman po nabago. Ang nabago lang ay hindi namin sila kasama. Pati sa mga vlogger, galit din sila ngayon. Kasi pinaglolo ko lang ang mga subscriber. Gumagawa ng issue, sabing ganon. At hate train doon sa mother. Sabi nga, pauwin, ang dami na nagagalit, gusto umuwi sila. Paiba-iba, sinasabi ng vlogger, parang nilalagyan niyan kung ano-anong palabok ang issue para maging views. At invested na ang mga kwento. At ending, prank lang pala. Ang sabing ganon. Yun. Tapos, eto pa. Ito, a great, sabi nga nila Capital Possible, a great manipulator and hypocrite vlogger. He made the family milking cows. Imagine, he owned many properties in a short period of time. 6 doors apartment, building, 2 resort, a van, and a construction company. Bakit ang construction company ba pwede naman na Nalawa lang ako kasi pati yung construction company, pwede ka magtayo ng construction company. Kahit ikaw ay hindi, kahit wala kang masyadong puhunan. Ganun po yun. Sasagutin ko to lahat, sige. He also made a total house renovation for his elder siblings, sabing ganun. Yung total renovation ng house elder siblings, yung bahay ni Kyong Pogi. Yung mag-antay kayo. Sige, sasagutin natin lahat yan. Even though the land of his establishment is inherited from his mother, yung minana ng land daw, you just wonder how they acquire everything simultaneously, including the huge expenses of bringing African family. Yon. Even if he was an ex-OFW and still questionable, OFW can tell if they can also have such large amount of money and keep relying only on their salaries. Considering also the expenses in daily basic needs, sabing ganun. He has so many noticeable red flags on his uploaded videos which can be potentially violation of social media platform community standards, seriously criminal charges, sabing ganun. His concerns of subscribers giving him constructive criticism were tagged as basher, and if you commented something
against him, he will automatically block you. Sabi nga nun. There is a YouTube channel I saw recently, Lewal Arias Laura, who exposed hidden agendas and wrongdoings of Raul from Pinay Equatorial Guinea through video shorts. I was totally disappointed when I saw the videos. It very alarming. I used to be subscriber way back during pandemic. Then they were still in Ikoko, but when they were in the Philippines, I unsubscribed because of the red flags I getting obvious. See for yourself, videos give own judgment. Sabing ganon. Ayun ang sabi. Ito pa, forgot to mention pati yung dalawang niyang tropang OFW, si Josion tsaka si Belgium from the company, ay napag-early retire niya rin. Belgium and Jose, sinama niya dito sa Pilipinas to help manage the Matingas. Bale, hindi lang isang pamilya ang binubuhay ng Matinga exploitation. Tatlo, do the math na lang kung ilang milyon ang kaya pinapasok ng mga Africans sa YouTube and FB nila. FB din, ilang milyon ang kinikita sa Africa sa YouTube at FB. Yun. Then, make that decision to leave high-paying jobs in Africa para sa early retire. Dito sa Pilipinas na nakaasa lang sa buong pamilya, lahat ang revenue ng PEG. Sabihin ganon. If someone's become millionaire, showcasing lives, struggles, and even exotic appeal of others, while those same individuals only receive bare minimum in return. Ayun. The people in the videos essentially become the content but not equal partner in the success. They do not get fair share of fame, opportunities, and financial reward. Yun ang mga binasa ni Makagago. Hindi ko na babasahin at sobrang dami na. Kaya ko naman na i-explain to. So nag-message siya, sabi niya ni Makagago sa akin sa live na basa ko. Sinend lang din sa akin. Ang sabing ganon ay mag-explain daw ako. Parang ganon. Teka, ano ba yung sabi nito? Live to si mismong si Makagago. Tilang, ayan. Ang sabi nito ay nag-comment. Asan ba yun? Hanapin natin ni Makagago. Ganoon. Ayan. So, ang asan natin? Ang haba. Meron siya dito nga comment, sabing ganon. Ayan. Hanapin natin para at least meron tayong basihan. Comment. Asan na yun? Wala na. Asan na ba yun? Beljun! Si mismo si Makagagawa sa live natin nag-comment. Ayan. Wala na. Nahanap ko. Teka lang. Kuya Beljun! Paano nga yung sinani, yung sa akin yung kay Makagagawa siya nag-comment? Pakiram nga, please lang. Yun nga, nag-comment siya doon at ang sabing ganun, yung sa may message kanina, para pakita lang natin sa kanila, na si mismong si Makagago, ayan. Ayan, Makagago, what's up, man? Ayan, ito. Screenshot nyo na lang. Para mabasa nyo. Ang sabing ganun, Boss Peg, pwede mo bang sagutin ang allegation sa iyo ng mga tao sa bago kong video? Sabing ganun ni Makagago. So, yun. Ayan po ang ngayon po, about sa mga sinabi po na yan, iisa-isahin ba natin? So, pinakamaganda po siguro mga amigo, ay ipapaliwanag ko po sa inyo na lang kung ano yung mga pangyayari. At hayaan po natin na si Chamami din ay magpaliwanag. Hindi lang po ako mag-explain at hindi lang po ako ang magpapaliwanag tungkol sa issue na ito. Mas maganda po mismong yung mga taong sinasabi na in-exploit natin ang magpaliwanag na rin regarding po sa mga nangyayari nito. Ngayon po wala naman na po sila dito sa Pilipinas, nandun na po sila sa Equatorial Guinea at dahil po yan sa mga susol din sa kanya. So, ang po sa kay Makagago, sabi mo doon na wala ka naman maiko-comment doon about sa dahil nagbasa ka nga lang naman ng mga concern o about po sa mga ginagawa. Sabing ganoon ay ini-exploit nga rin natin yung mga African. Yun po. And then, ganito po kasi yan.
Ipapaliwanag ko uli mula umpisa kung papaano ang Pinoy Equatorial Guinea na buo at papaano natin ito nag-start ako sa pagbablog para maunawaan mo, boss Makagago, yung pangyayari sa vlog mula umpisa hanggang sa sila po ay nakabalik doon at hanggang sa ngayon mga nagpapadala ng video sa atin at marami nang nangyari after na nakarating sila sa Pilipinas. So abangan mo ang sasagot ko at abangan nyo po ang isasagot natin regarding po sa mga issue ng mga comment. At hindi lang naman ikaw ang nakakatanggap ng message na ganyan. Actually, marami ding message na ako natatanggap na nagagalit sila sa akin regarding po sa pagbablog natin at ang sinasabing in-exploit natin ang mga Aprikano. And then, ang nakikita, syempre na mga ibang nag-message sa'yo or yung binabasa mo ay about sa kinikita sa YouTube. So, kahit ikaw, alam mo mismo ang kitaan doon, alam mo mismo kung sa sarili mo, alam nyo kung papaano ang kitaan sa YouTube at Facebook. Ang siguro doon, yung millions na kinikita sa Facebook, hindi totoo yun. Dahil wala pong kita ang Facebook ko. Yun. Kaya yung mga ganung paratang ay hindi totoo. Sa YouTube, yes, maganda po ang naging revenue natin doon mula nung nakasama natin yung family ito. At hindi ko naman po itinatanggi na kung ano man yung mga natanggap natin ay galing yun sa YouTube. Opo. At ilang taon po ako naging OFW sa ibang bansa. Ganun po. Mga properties na mga meron tayo ay galing sa YouTube at galing sa pinaghirapan natin bilang isang OFW. Pero sasagutin ko po yan ang ibang mga katanungan at abangan nyo po yung part 2 ng issue na binabato sa akin ng mga ibang mga viewers, pati po yung mga ginawa pong content ni Makagago. So abangan nyo po yung part 2 mga kapatid.